Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Kampo ni Sara Duterte, nagulantang. Bagong alas ng Kamara, pumasok na. Topacio at Roque, kinastigo. At nilantad ang kinakatakutan ni Escudero at Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Matapos ang matinding patutsada ni VP Sara Duterte at mga alipores nito sa ating gobyerno, abay kampo ni Sara Duterte nagulantang sa matinding buwelta sa mga alipores ni Duterte. Bagay na sinang-ayunan ng karamihan nating kababayan sa matinding aksyon laban sa paninira at pangbabalahura sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Samantala, lalong nayanig ang mga grupong Duterte at Escudero sa Senado matapos pumasok nga ang isang batikang abogada sa grupo ng prosecution team ng Kamara na lalong haharang sa planong i-dismiss ang impeachment trial ni Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Paliwanag ni Senador Ontiveros, lagi siyang bukas sa puna sa mga kritisismo, ngunit hindi ito papayag sa mga mapanganib na pagsisinungaling. Lalo na anya na ang tinarget ay hindi lang siya, kundi maging ang mga testigo, mga staff ng mambabatas at ng Senado. Bunsod nito, kasama ang kanyang mga abogado ay personal na nagtungo ang senadora sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Inihain ito ang reklamo laban sa 12 individual. Pangunahin na dito ay para hilingin ang investigasyon sa inilabas na video ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumestigo ito sa pagdinig ng Senado noong Pebrero 2024. Gayon din ang mga nasa likod ng gumawa at nagpalabas ng video na ayon sa mambabatas ay 2 video na ang lumabas. Bukod dito, hiniling rin ni Senador Ontiveros na sa pamamagitan ng reklamong inihain niya sa NBI ay imbestigahan rin ang mga vlogger na pinamumudmod anya at dinadagdagan ng mga kasinungalingan ang mga video ni Maurilio. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banakbay at iba pa. Ayon kay Senador Ontiveros ay simula pa lang ang hakbang na ito at aalamin pa nila kung sino-sino at ano yung mga dapat na kaso na ihain laban sa kanila. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung naging action dito ni Senadora Ontiveros, dapat lang nabigyan leksyon talaga itong mga alipores ni Duterte. Mantakin nyo mga kaibigan, matindi yung paninira. Hindi lamang sa gobyerno, hindi lamang sa Pangulo natin. Pati din dito kay Senadora Ontiveros at sa lahat ng mga bumabatikos dito sa mga kanilang amo. Kay Digong, kay Sara Duterte, pati na dito kay Kibuloy. Lalong-lalo na mga kaibigan yung isang puganting abogado. Nako, ang tindi, ang ingay talaga. Mantakin yung sabihin niya dahil daw kay Marcos, dahil daw kay Laila de Lima, kay Senadora Ontiveros, di ba? Kay Robredo, itong mga Pinklawan, Loyalista, Dilawan, sila daw ang dahilan kung bakit nagkaleche-leche ang buhay ng mga Duterte at pati na yung mga alipores nila. Kasama na nga dyan si Harry Roque. Kaya naman sa mga ganitong mga pahayag nila, abay hindi talaga papalagpasan yan ng ating palasyo at eto nga ang matinding birada ni Attorney Claire Castro. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives.
Lahat mong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie, at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain Attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Itong sinasabi ngayon ni Harry Roque, akala mo talaga mga tanga at bobo mga Pilipino. Akala mo talaga hindi nakasubaybay doon sa mga pinagsasabi niya noon sa Quadcom. Di ba nga? Siya yung nangako na may papakita siyang dokumento in support sa mga claim niya mga kaibigan na hindi siya kasabwat sa kahit anumang mga pogo-pogo na yan. Oo. Yun yung sinasabi niya. Tapos bigla na lang nawala. Oo. Bigla na lang tumakas at nagtago na itong si Harry Roque. Oh. 'Di ba? Yung mga ganyan mga kaibigan, nako, pagpapakita yan ng guilty. Oo. Kahit hindi sabihin, bakit naman kasi? 'Di ba? Magtatago ka. Sabi nga ng kanyang dating kaibigan na si Panelo, aba, yung pagtatago na yan ay senyalis na guilty ka. Oh, yun lang yun. Tapos mga kaibigan, sinasabi ngayon ng mga alipores ni Duterte na mahina daw at pinagtatawanan pa yung kaso laban kay Sara Duterte, yung ang impeachment case niya dyan sa Senado. Kung matatandaan ninyo mga kaibigan, sinabi kasi ni Escudero na pwedeng i-dismiss agad-agad yan. Di ba, kumontra dito agad sina Senator Lacson, Senator Tito Soto. Pero mga kaibigan, syempre hindi magpapatalo dyan yung mga alipores ni Duterte. Oh, at isa na nga dyan mga kaibigan, itong si Topacio, to the rescue mga kaibigan. Ito yung kanyang sagot. Actually po, well, I doubt it very much whether former Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson, with all due respect, are legal luminaries. All of their opinions as to legal aspects are just that, opinions, as is my opinion on this matter. Kapag wala pong jurisdiction, even an ordinary court, at the CA, the Supreme Court, in so many instances, even regional trial courts, have motu proprio. Motu proprio meaning on its own. It has dismissed cases on the ground that it does not have jurisdiction. The same holds true with an impeachment court. I would just like to give my very humble opinion on the substance of the impeachment complaint, is that napakanitis po. Can you imagine, pati tantrum, sinali pa, pati yung mga actuations niya as mayor, pati yung refusal niya to condemn China. It is not the place of the Vice President to set foreign policy. The foreign policy of any country is set by the President and by qualified political agency by the Secretary of Foreign Affairs. So all of these offenses, even granting them to be true, are not impeachable offenses. Well mga kaibigan, naiintindihan naman natin si Atty. Topacio. Oh, trabaho lang. Okay lang yan. Sige, sipsipin mo lahat yung pera ng mga Duterte. Okay lang yan, sir. Oh, trabaho mo naman yan eh. Pero mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Topacio kasi na jurisdiction, una na dyan, sinasabi nga mismo ni Escudero na ang jurisdiction ng impeachment case ay nasa Senado na. Pangalawa mga kaibigan, di ba nga nagbigay ng summon itong si Escudero, yung impeachment court dyan kay BP Sara. Tapos itong si Sara Duterte sumagot naman. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi ka makakapagbigay ng kahit anong summon sa kahit anong nirereklamo kung wala kang jurisdiction. So ibig sabihin meron, at kinikilala yan mga kaibigan ni BP Sara. Sumagot nga kahit pa yung sagot niya pinapadismiss yung kaso. Pero the fact na sumagot siya mga kaibigan, ibig sabihin yung jurisdiction nasa Senado. Isa pa sa sinasabi ni Atty. Topacio dito mga kaibigan, bakit daw isinama-sama pa sa article of impeachment yung pagtatantrum ni Sara Duterte. Ngayon mga kaibigan, makikita natin yung pattern na ito yung gusto nilang ilabas ngayon na narrative, na hindi naman ka-impeach si Sara Duterte dahil lang daw doon. Kasi nga, eto mga kaibigan
si Harry Roque, yun din yung sinasabi niya. Pasensya na po kayo, kailangan lang natin ipakita yung pagmumuka ni Harry Roque dito kahit na minsan nakakasuka talaga at nakakasuklam for the sake of argument mga kaibigan. Eto, pakinggan niyo. Galit na galit na sinabi ni VP Sara na siya'y nagbili na kung merong papatay sa kanya, may pinagbilinan siya na kinakailangan patayin din si Presidente Marcos at si Risa Tanas dahil ang nais lang magpapatay sa kanya ay walang iba kundi ang Presidente at ang kanyang may bahay. Now, yan ba'y impeachable? Unang-una, no, high crimes ba ito? Hindi. Halos wala ngang kulong yung grave threats Kung ito ay grave threats, kinakailangan patunayan hindi lang yung pananakot, kundi intensyon na gawin talaga yung pananakot na pagbantaan ang buhay ng Presidente at ang unang ginang. No? Parang walang ganung krimen. Sa akin, impossible crime na yan Kasi kung nagbili man siya na kapag may nangyari sa akin, patayin nga itong ibang tao, paano pa mapapruebahan na siya ang mastermind dahil siya nagbilin? Patay na siya. Nakakatawa naman yan. Nakakatawa ka rin, no? Umuwi ka na lang dito, puro ka ganyan no? Well, mga kaibigan, tulad nga sabi natin, makikita nyo dito yung pattern nila kung ano yung gusto nilang ipalabas na narrative dito sa impeachment ni Sara Duterte. O di ba mga kaibigan, yung articles of impeachment laban nga dito kay Sara Duterte ay 7 mga kaibigan. Yung una na dyan, yung sinasabi ngayon ni Harry Roque at ni Topacio na conspiracy to assassinate ang ating Pangulo, di ba? Yung daw siya, nag-tantrum. Pero mga kaibigan, bakit hindi nila kayang pagtuunan ng pansin at sagutin yung articles of impeachment na number 2, 3, tsaka 4. Kung saan, eto nga yung dahilan kung bakit meron tayong impeachment case laban kay Sara. Di ba? Yan nga yung kinakatakot nila mga kaibigan, di ba? Ayaw nilang ipakita sa taong bayan yung matitinding ebidensya. Takot nga sila Di ba? Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng sinasabi ni Escudero na pwede daw i-dismiss agad-agad, yung sinasabi ni Topacio, ni Harry Roque at yung kampo ni Vice Presidente, abay eto mga kaibigan, si Attorney Kapunan. Ito yung bagong alas ng Kamara na pumasok. At talaga namang eto, matindi mga kaibigan yung kanyang pagpapaliwanag dito. Wala naman sa Senate rules on impeachment na pwede mag-hearing on affirmative defenses. Kung i-question nila yung issue of jurisdiction, then they should do it when their turn comes to present evidence. Hindi nga yung ngayon pa lamang, no? Kasi klarong-klaro ang Senate rules of impeachment. Ang operative word dyan trial. Trial to convict or trial to acquit. Wala namang motion to dismiss hearing dyan. Laging sinasabi ni VP Sara na they want to go to trial where they will present evidence. Now, inconsistent yung position niya kasi pag binasa natin yung answer ad cautelam niya, there is not a single piece of controverting evidence. Puro usual arguments, the usual arguments we've heard time and again, not only from her but from senator judges in the impeachment court, yung issue ng 1 year ban, no? Saka yung issue ng walang crossover. Yun na naman ang arguments nila. So parang rehash of all of these arguments being presented that had been argued in the Senate impeachment court before it adjourned. If ito na nga ang nakakapagtaka, no? They're holding the House accountable for the rules of the House. When the rules of the House are very clear, no, sa 1 year ban, no? Pero sila naman, ang dami-dami nilang interpretation. First, they interpreted yung forthwith, maraming interpretation. Then now they're saying that despite their rules, the Senate has sole authority, which means that they can dismiss anytime they want to, which means that they don't need to go into trial. That is, to me, that is wrong. I don't want to sound disrespectful to the impeachment court. The impeachment court should by itself abide by its own rules, not invent them or amend them when it is convenient for them. Yan mga kaibigan, di ba? Yan yung sagot sa sinasabi ni Topacio na jurisdiction at yung sinasabi din ni Escudero na pwedeng i-dismiss agad-agad. Mahiya naman kayo mga magagaling at kagalang-galang naming senador, di ba? Dapat kayo ngayon nauuni na sumunod sa batas. Kasi kayo nga mismo gumagawa ng batas tapos kayo nag-iimbento kayo ng kung ano-ano na tipong mas mataas pa talaga kayo sa constitution natin. Hindi porket supremo kayo, abay, paninindigan mo na, Escudero yan. Naku naman, antindi mo. Ay, naku talaga. Wala sa Senate rules na pwede silang mag-rule on a motion to dismiss. If at all,
let that be the defense position when it presents its own evidence. Kasi may order of trial yan eh. Una, ang prosecution will present its evidence, and then pagtapos na yung turn ng prosecution, turn naman ng defense. Kung wala silang ebidensya or takot sila na mag-present ng ebidensya, i-argue nila yung motion to dismiss. But it must be in a full-blown trial. We see that this brazen violation of the Constitution and the principle of accountability is being violated. We cannot, as officers of the court, stand by and let this happen. And that is why ang dami-dami kong legal experts at volunteer lawyers and commentators who have said that we are willing to assist. We are willing to assist and give guidance in terms of our own years of expertise to the public prosecutors. That is to be, well, to quote a famous word, we have to be on the right side of history. And I think this is the right side of history. Apart from that, hindi ba almost daily telenovela ang mga Senate inquiry, ang congressional inquiry in aid of legislation, where they laid out all of this strong documentary evidence, none of which, incidentally, have been controverted by the Vice President. Sa answer, it is telling that in the answer, she has denied everything without putting forth why. She denied all the ultimate facts. Ang sabi niya sa motion to dismiss niya, answer ad cautelam, is wala naman daw basihan yung complaint, no? Yung articles, no? Because the prosecution did not state the ultimate facts. How can they say that when it is so evident that the charges there are buttressed, are supported by very clear and convincing evidence? And I say this as a practicing lawyer. I say this with no bias at all. Okay. But I say this because I have seen the evidence. I have seen the attachments to the articles, and I've heard the congressional hearings in aid of legislation. Yeah. What did she do? What did the Vice President do? She denied everything. Ang inadmit lang niya sa answer niya is yung personal circumstances niya. No? Yung pangalan niya, yung address niya, and yung her position as Vice President. In fact, when I thought about it, I think she should also deny her position as Vice President because she's not acting as such. She's going around in the last month. She has had 4 trips in the last month. What is she doing in these trips? She is going around trying to elicit support of our overseas Filipinos. She's going around attacking the government of which she is part of. She's going around betraying the public trust. In other words, she is already operating as if she styles herself as the designated survivor. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Vice Presidente ka, parte ka pa rin ng gobyerno, ng administrasyon. Pero eto ka, ikaw yung nangunguna na siraan yung mismong gobyerno natin. Tapos lalabas ka ng bansa, tapos sasabihin mo na may ginagawa ka para sa mga kababayan natin. Samantalang magtitipon-tipon yung mga kababayan nating OFW doon, magsasalita ka sa harap, itong Vice Presidente natin, tapos sisiraan lang ang Pangulo, yung gobyerno natin. Ganun ba yung gusto nyong Vice Presidente? At ito yung pinagmamalaki ng mga kababayan nating mga supporter nila. Ganito? Mahiya naman kayo mga kababayan. Tapos ramdam nyo ba na nagtatrabaho yung Vice Presidente natin? Oo. Mula ata umpisa hanggang ngayon, puro ganito politika. Yun nasa utak ng Vice Presidente natin. Di ba nga, pinapangalandakan niya na, di ba? Na kaya siya sinisiraan, kaya siya binibira, dahil daw siya ang front runner sa susunod na 2028 election. Kumbaga napakalakas niya daw. Siya yung next na Pangulo. Ang kapal mga kaibigan. As if there is no president, as if there is no cabinet, of which she must be a team. She is destroying the credibility of the administration, and she is destroying the trust of the people. Totoo. How can that be the job description of a vice president? It makes good sense. It makes good sense that public prosecutors are assigned specific articles because of the immensity of the testimonial and documentary evidence. That's the other thing na idadagdag ko lang. Siguro ayaw mag-trial ni VP because pag trial na yan, modes of discovery are allowed. Ano yung modes of discovery?
pwede magpasabpina ng bank records. And they cannot hide behind the bank secrecy laws because precisely impeachment proceedings and an order from an impeachment court is a clear exception to the bank secrecy laws. Yan siguro yung kinakatakutan talaga ni Sara Duterte, mga kaibigan. Yung mabuksan yung kanyang bank account. At ito din siguro talaga yung pinoprotektahan ng mga alipores ni Sara Duterte dyan sa Senado. Yung mga matitinding ebidensya na yan, lalong-lalo na yung bank account na yan na matagal nang sinasabi ni former Senator Trillanes. They cannot quash a subpoena requesting for the real names of these aliases and alleged confidential funds. Because may tao, kung totoo man na bona fide recipients yan ng mga awards or bona fide informants yan, then under the COA rules, the Office of the Vice President and the DepEd, or all government agencies that deals with confidential funds should have a list in their vault of real names of real people who receive. Pwedeng isubpoena yan. So, lalabas nga dyan kung meron nga bang Marian Rivera na tumanggap, meron bang Ontiveros na tumanggap, meron bang Piatos na tumanggap dyan. What are their real names? This can all be subpoenaed. Even the interviews, her own interviews, where she talks about her own seditious interviews, can be subpoenaed. So all of these are being hidden under a motion to dismiss, where she refuses to submit to the jurisdiction of the court. Meron rin siyang sinasabi, nakapending na yan sa Supreme Court. That's one. Then she says, nakapending yan sa Ombudsman. Nakapending yan sa COA na naka-appeal kami sa COA. What are all of these things? All of these things are dilatory. Plus, if the Supreme Court has not issued an injunction for the impeachment court to proceed, nothing will stop the impeachment court. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Napakalinaw itong pagpapaliwanag ni Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat po. Well, totoo naman mga kaibigan na itong si Sara Duterte abay dumulog na sa Supreme Court, di ba? Pero wala pa namang sagot ang ating Supreme, di ba? Wala ngang TRO para patigilin yung impeachment process na yan, yung hearing. Kaya dapat sana tuloy-tuloy lang yung trial, di ba? Pero ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang mga rason. Okay lang sana mga kaibigan kung si Sara, yung kampo ni Sara Duterte, yung nagbibigay ng rason. Kasi yan naman talaga yung dapat niyang gawin, di ba? Alangan na aminin niya agad yan. So kailangan niya talagang kontrahin yan. Ang masama at ang nakakalungkot, dahil sa kakapalan ng mukha ng mga senador natin, sila yung gumagawa ng rason para magkaroon talaga ng pabor itong si Sara Duterte. Ang nakakabuwisit kasi dito mga kaibigan, yung paulit-ulit na sinasabi ng mismong si Escudero na posibleng ma-dismiss agad-agad itong kaso ni Sara Duterte na hindi man lang nakikita yung mga ebidensya. Kaya makikita na natin dito kung ano talaga yung kanilang pinoproteksyonan, di ba? Yung mga ebidensya na pwedeng talagang magbigay ng conviction dito kay Sara Duterte. Yung mga bangko na yan. Talagang iwas na iwas sila dyan mga kaibigan di ba? Talagang mga protector talaga Mantakin nyo mga kaibigan na sinasabi, pwedeng i-dismiss agad kahit hindi pa nakikita yung ebidensya. Tapos, sasabihin pa ng mga alipores ni Duterte, wala namang mga kwentang paratang yan, walang saysay yung mga ebidensya nila. Talaga ba? Bakit ayaw nyong ituloy? Ay nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyong kalimutan, i-like at i-share yung mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.